Ang galing lang ng pagkakasunod-sunod. Siguro nagkamali sila na ilagay si Senator Dante Marcoleta bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Tinesting si Senator Dante Marcoleta kung hanggang saan yung kaya niya sa pagiging chairman ng isang Blue Ribbon. Napanindigan. Pucha, napanindigan eh. Marcoleta as a lawyer, Senator Marcoleta as a lawyer should have known better, should have not presented a witness na hindi pala talagang dumaan sa tamang proseso. Ganung kagaling ang isang Senator Dante Marcoleta. O siya naman yung dudurugin ngayon. Alam na natin yan. Pero kung mahina ka nila lang, hindi ka masyado sa politics. Tapos nabalitaan mo yan, may nilabas na ganyan. Malamang sa malamang, papaniwalaan mo din kaagad. Alright, what's up mga kayoni? Welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV para sa issue ng bayan nating pag-usapan. Hit it na, music! Di kami natatakot sa katotohanan. Isang magandang umaga, hapon o gabi sa inyo lahat mga kayon. Joe Malone TV, issue ng bayan, ating pag-usapan. Isang mapagpang-alang araw, October 29, araw ng Miyerkules dito sa Pilipinas. Sa katotohanan lamang, para sa mamamayan. Totoo ang laban, hindi puro drama, di rin chismis. Pag magaling talaga, lahat ng tanong may klarong kasagutan. tuturugin, Kasama ka titirahin, pagmumukaing kaaway. Laging alerto, mapagmatsyag, truth ang hanap, di kami natitigil. At higit sa lahat, pagmumukaing kang sinungaling. Dayaan, tunay ang serbisyo, diretsong usapan. Yan ang talakayan natin ngayong araw. Malone TV, Siyempre, walang iba, Marcoleta. ating pag-usapan, tunay na balita. Walang kinakampihan na sumasalamin, sa katotohanan lamang, para sa mamamayan. Totoo ang laban, walang kulay, walang kampi. Balita, talakayan, katotohanan, para sa bayan. Okay, mga kayon, isang pinagpalang araw sa ating lahat. Nandito ka man sa Pilipinas o sa ibang bansa, abroad man, wag natin kalimutan humingi ng patawad sa mga nagawa nating kasalanan. No? Except dito yung mga politiko na talagang umakot ng karumal-dumal na pera ng taong bayan at sinasaluduan na sila ni Satanas sa sobrang lupit nila. Na parang magang gusto nilang palitan si Satanas. Pag si Satanas sumaludo na sa'yo, putang na ibang klase kan, iba na level mo na. Diba, Bryce? Okay. Siyempre, mega love shoutout sa lahat ng mga members natin dito sa Joe Malone TV. Walang iba kundi si JU Productions, si Ma'am Lorna, Larry Ubaldo, Florina Dacumos, La Paulos Lutong Bahay, Lorna, Danny Ubaldo, pati na rin si Manik Sangko. Maraming salamat. Pero po tayong join membership button dyan. Para sa mga gustong pumasok, ay sige lang, pasok lang mga suki. At syempre, yung mga viewers natin abroad, pati yung mga sa Pilipinas, yung mga OFW natin, grabe. Alam ko yung sakripisyo nyo. Although hindi pa naman ako nagiging OFW. Pero syempre, yung mahiwalay ka lang sa magulang mo, doble na yun di ba? Parang sa mga anak mo, sa asawa mo, patay. Grabe, ang hirap nun. Kaya saludo ko sa inyo, wag na po kayong bumalik hanggat magulo ang Pilipinas. Hindi, joke lang. Dahil may stress ka. At marirealize mo na ang tagal na nating ginagago. Alright! O, isang attendance check muna tayo dyan yung mga viewers natin OFW sa Pilipinas, pati na rin sa Pilipinas, paki-comment naman dyan sa baba yung exact location nyo, bago na yung ating format. May nakita lang akong na-inspire ako, kaya medyo pinalitan natin. Alright, saka gusto ko i-represent kasi yung green. Duterte ever since 2016, forever. I would rather change the whole content kung halimbawa lang na talagang natalo kunyari ang Duterte, humiwalay na, which is imposible, hindi ako magbablog sa kabila, sa administrasyon.
Kahit magkano pa yung i-offer nila sa akin. Alam ko naman yung skills ko. Meron naman tayong mga backup na channel dyan. Meron tayong When Tito Talks. Tito ng ina mo. Magpo-focus na lang ako doon if ever. Pero imposible. Imposible. Kita-kits sa 28 para doon sa mga update, yung mga solid na Duterte updates, puntahan nyo doon sa kabilang channel ng may hawak ng channel natin. Solid Duterte update. Yun yung mga nasa rally, nasa field. Tapos tayo dito, reaction ang gagawin natin. Okay, simulan na natin. Kasi, bago lang to eh. Kahapon, may mga lumabas. Kahapon din, mga 19 hours ago. Eto na. Kung matatandaan nyo si Gutesa, si Orly Gutesa, yung surprise witness ni Senator Rodante Marcoleta nung siya ay chairman ng Blue Ribbon. Eto na. Affidavit ng surprise flood control probe witness na si Orly Gutesa. Peke ayon sa Manila Regional Trial Court. Tapos ito pa. Pangalawa, kung sino man ang nag-introduce sa kanya, Orly Gutesa bilang witness, halimbawa yung senador na yon na nag-sponsor sa kanya, hindi nyo pa masabi na si Senator Rodante Marcoleta, wala namang iba. Kung alam niya ito, kung may kinalaman siya rito, mananagot din siya. Malamang hindi niya alam yan, if ever na totoo yan. Maaari pa siyang kasuhan kung alam niyang peke naman pala itong affidavit na ito si Atty. Domingo Egon Cayosa, former National President, Integrated Bar of the Philippines. So, di ba? Ganun kagaling ang isang Senator Rodante Marcoleta. Siya naman yung dudurugin ngayon. Siya naman yung papalabasin na sinungaling, na kung ano-ano, given na yan. Tayo, alam na natin yan. Pero kung mahina ka nila lang, hindi ka masyado sa politics. Tapos nabalitaan mo yan, may nilabas na ganyan. Malamang sa malamang, papaniwalaan mo din kaagad. Pero syempre, that's isang istorya pa lang yan eh. Wala pa yung side ng istorya dyan ni Marcoleta. Dahil nga kakapasok lang ng balita na to, hintayin natin yung sagot naman ni Rodante Marcoleta. Malamang dun niya sa ganang mamamayan. Kaya i-reaction din natin yan. Pero kasi, hindi yan gagawin ni Rodante Marcoleta na talagang sasabit siya. Ang ganda ng pangalan ni Rodante Marcoleta eh. Ang ganda ng ipinapakita ni Senator. Yung hawak pa niya ang Blue Ribbon, ayun na eh. Kakagat na sa pain yung malaking isda eh. Di ba? Anong ginawa? Di ba? Ang galing na. Ang galing. Papaliwanag ko sa inyo bago tayo humantong sa mga video natin. Ang galing lang ng pagkakasunod-sunod. Siguro nagkamali sila na ilagay si Senator Rodante Marcoleta bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Siguro doon sila nagkamali. Siguro, tingnan natin kung ano, sinukat, tinesting si Senator Rodante Marcoleta kung hanggang saan yung kaya niya sa pagiging chairman ng isang Blue Ribbon. Napanindigan. Napanindigan eh. Ang galing naman kasi ni Senator Rodante Marcoleta, talagang mahuhuli niya na yung mga malalaking isda, yung mga bluefin tuna, ito yung pain. Yung mga bluefin tuna, umiikot na sa kanya. Yung mga mamahalin na isda, umiikot na. Kakagat na. Pero meron nangyari. At alam naman natin ng lahat yun. Pinalitan si Senate President Chis Escudero ni Senator Tito Soto. Tinanggal bilang chairman ng Blue Ribbon si Rodante Marcoleta. Nawala bigla yung, hindi ko alam kung bigla, yung Blue Ribbon Committee naging ICI. Na konting kembot na lang at konting rumble na lang, ICC na rin ang tunog. Tapos yung ICC hindi mapapanood, walang live broadcast na isinigawa o binuo din ng Pangulong Bongbong Marcos, ang ating presidente. Di ba? Tapos biglang lumitaw si Trillanes. Kinasuhan si PRRD. Kinasuhan si Senator Bongo. Galing na. Tapos biglang labasan ng SALN. Tapos ngayon, matutuloy yung Blue Ribbon sa November 17 next month. Nagbay lang sila ng oras. Ang tawag ko dito. Alam ano to eh? Napapanood nyo to sa mga sa mga pelikula ng mga hold-upan, yung mga bumibili ng oras. Kunyari, in-hold up yung bangko. Sige, i-delay natin. Sa Money Heist. Yan.
bumibili sila ng oras. Ganito rin yun. Ganito rin yung nangyari. Nagpahinga, bumili ng oras para ano. Anong ginagawa sa Money Heist pag bumibili ng oras? Pinagplaplanuhan. Maigi. Nagets niya yung chronological order from investigation ng flood control. Dire-diretso, plak, 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 plak. Tapos ang daming mga obstruction. Ang daming mga diversion na nangyari. Yung pala, mag-iisip lang ng script. O, ano nangyari kay Bryce? Diba? Ano nangyari sa mga Diskaya? Sila yung direct eh. Diskaya eh. Sila nga nakapagsabi na ng 17 congressmen na sangkot eh. Tapos biglang ngayon ayaw na tuloy. Ayaw yung bigyan ng witness protection program eh. Bakit ayaw? Yun nga yung sinusulong. Ginawan na nga ni Senator Dante Marcoleta ng ano man tawag doon? Letter eh. Pipirmahan na lang ng Senate President, which is si Tito Soto na, hindi na pinirmahan. Kailangan daw ng restitution. Yung restitute, yun yung pagbabalik ng something o pera man na bago nila ibigay yung witness, bago sila mag-under sa witness protection program. May ang problema, hindi nga nila masabi kung magkano yun, kung paano i-compute at kung magkano yung dapat ibalik. Yun yung kinakagalit ni Senator Dante Marcoleta. Recap lang to tinan nyo. Nawala na. Ayaw na tuloy mag-under na sa witness protection. Ayaw na tuloy naman ng Diskaya. Paano na? Kaya nga ang tanong, gusto niyo pa bang mahuli yung malaking isda? O baka may pinoprotektahan kayo? Di ba? Diyos ko. Panoorin natin. Sa desisyon nitong Regional Trial Court recommending the filing of charges against Gutesa, makikita na maraming inconsistency. It looks like he was a tampered witness. It looks like he is very inconsistent. At paano natin malalaman na totoo yan? Sinabi mismo ng abogada na nagnotaryo supposedly nung kanyang affidavit, hindi siya yung nagnotaryo, no? Marcoleta as a lawyer, Senator Marcoleta as a lawyer should have known better, should have not presented a witness na hindi pala talagang dumaan sa tamang proseso sa pagkuha noong kanyang testimonya, no? And then, alam mo pa naman, ang sabi sa batas by the way, ang sabi sa batas, pagdating sa author ng falsification, ito yung ang presumption is the one who introduced the falsified document is the author of the falsified document, no? So ibig sabihin kung ito ay supposedly nanggaling kay Defensor at kay Marcoleta, kailangan kasuhan rin si Marcoleta at si Defensor, hindi lamang itong si Gutesa. At paano nalaman ng Regional Trial Court na mukhang falsified ito, no? Hindi lang ito inimbento ng Regional Trial Court judge nung binasa ko ang desisyon. Ang nakalagay doon sa desisyon nung korte, ito ang conclusion nila is base doon sa rekomendasyon ng National Bureau of Investigation, and ito ang sinabi: laboratory comparative examination conducted on the specimens submitted using stereoscopic microscope, video spectral comparator, forensic image analyzer, magnifying hand lens, and photographic enlargements reveal the existence of significant fundamental differences in handwriting characteristics. So hindi lang ito sinabi ng korte, basa ito sa findings ng NBI using scientific, empirical, forensic methods, no, para makita na ito talaga ay falsified. At sinabi mismo ng abogado na falsified ito, no. At sino presumed author? Mukhang may pananagutan si Senator Marcoleta at even sa Mike Defensor kung totoong nanggaling ang witness ito kay Mike Defensor. Ang galing na, ang galing. Ang galing. Sobrang bilib ako rito kay Senator Dante Marcoleta. Siya naman ngayon tuloy ang punteriya. Mahirap, alam mo, mali eh. Kung sasabihin ko kasing mahirap maging magaling, mahirap maging dunung-dunungan, mahirap yung maraming alam kasi ikaw lagi yung pupunteryain. Sasabihin kong ganun pero mali. 'Di ba? Parang kasalanan pa kasi naging magaling si Senator Dante Marcoleta o naging tapat si Senator Dante. O sabihin na natin na gusto niya lang alamin kung sino talaga ang mastermind ng flood control na yun. Ang daming affected dyan Bakit para bang tinik din sa lalamunan nila si Senator Dante Marcoleta. Alam nila na magaling, kaya talaga naglalabasan yung mga ganitong klaseng issue. Kaya minsan mali sabihin kasi na ang hirap maging magaling Kasi talagang titirahin. Mali Mali. Kasi ano dapat? Bobo ka. Dapat may pinoprotektahan ka. 'Di ba? Mali 'yun. Ang hirap lang talaga kasi sabi nga doon sa nabasa ko sa Facebook, parang paano mo malalaman na mahina
yung utak ng isang tao, pag ipinagtatanggol na yung mali. Ha, let that sink in. Tama, di ba? Pagka masyado mo nang pinagtatanggol yung mali, masyado mo nang pinapakialaman yung istorya na in the first place hindi mo naman alam, parang ang hina mo lang nilalang. Di ba dapat ang kinakampihan natin yung katotohanan? Bakit tila baga na yung mga, alam mo yun, yung mali, yung mga ng politiko, parang yun yung pinoprotektahan pa nila. Sobrang untouchable ni Saldico. Sobrang untouchable ni Speaker Martin Romualdez. Brimo, ewan ko ba? Alam na natin 'to pero talagang hindi sila mapalabas, no? Parang may humaharang at parang ewan ko ba, Diyos ko, tantisimang gobyerno 'to. O baka mamaya tirahin tayo, sabihin, hindi nyo alam ano ba yung pinagsasabi mo, wala pa nga napapatunayan di ba? O ako, opinion ko lang ito, wala naman akong pinipilit sino dito. Sinasabi ko lang kung ano yung opinion ko. Di ba? Yun ang opinion ko Di ba? Ayaw nyo naman ipakita sa amin kung sino talaga yung mastermind. Every time na magtatanong kami, parang hindi kami makakuha ng konkretong sagot. In fact, lalong gumugulo. Sino ba ang leader sino ba ang corrupt na politiko sa flood control, sa mga ghost project? Puta, hindi kami makakuha ng konkretong sagot Mahuhuli na yung malaking isda, pilit na nahihirate sa galunggong, sa sapsap, sa gurami, sa mga mumurahing isda. Di ba? Kaya ang gusto namin, ang tanong ng bayan kasi mauhuli pa ba yan? Pucha, diretso nyo na lang kami. Hindi, ayaw namin sabihin sa inyo. Magtanong na lang kayo na magtanong, ganito na lang tayo, pero hindi namin bibigay yung sagot. Ganun na lang, para hindi na lang kami umasa. Di ba? Mahirap pa kasi yung pinapaasa nyo pa kami. Senator, missing in action si Orly Gutesa. Baka Ayun. may balita ka sa former Marine. May mga kontak ka dyan sa military. Nasa kaya siya? Biglang wala na. Di ba? Biglang wala na si Gutesa. Madali ba siyang ma-summon kung sakasakali? Summon nyo na. Pinacheck ko na yung mga addresses at katunayan, humingi ng tulong nga yung RTC Manila. Doon sa address, pinadala namin sa kanila, pero ang sabi, wala na raw si Gutesa, hindi na doon nakatira. Yes. Then, ang subpoena na ipapadala namin sa kanya, ay i-course namin through the office of Senator Marcoleta. Ayan, doon na ibabaksak yan. Kasi ang tanong kasi dyan, si Gutesa pa ba? Ang target nila rito? Hindi naman, puta, alam naman natin yan. Siyempre si Marcoleta na yan. Doon sa residence or office ni dating Congressman Mike Defensor. Kasi sila naman ang nag-present, lalo si Senator Marcoleta. Kaya sana, alam nila kung paano makontak. Kasi chinek ko rin yung CCTV doon sa Senado, noong araw ng pagdinig na nando si Gutesa. Dumating siya doon as early as 8:27. Pagkatapos siya may sumalubong sa kanya, dumiretso siya sa opisina ni Senator Marcoleta. Paglabas niya, diretso siya, sinamahan siya nung staff ni Senator Marcoleta doon sa gallery. At nanatili siya doon habang kami nagkakaroon ng pagdinig. Yeah. Pinababa siya mga bandang, I think, 10:27, tinawag siya, nanggaling siya doon sa gallery. At bumaba siya. So, ganun kalawak yung pakikipag-ugnayan ni Sergeant Gutesa kay Senator Marcoleta. Kasi maaga siyang dumating, pumasok sa opisina ni Senator Marcoleta, I think he stayed there for around, kung di ako nagkakamali, mga around 30 minutes. Pagkatapos lumabas at doon siya nanatili. Nakinig siya doon sa aming pagdinig habang hindi pa siya tinatawag. Parang ang hirap paniwalaan nung nung gobyerno na to. Puta. Mga kayon, paki-comment nga dyan sa baba before we continue. Ano pa ba ang paniniwalaan natin sa mga ganitong klaseng, sa totoo lang, ayoko nanonood sa mga mainstream media. Kasi talagang, imbis na makapagbigay ng info, lalo lang tayong naguguluhan. Okay, di ba lagi ko sinasabi, hindi tayo bibigyan ng konkretong sagot. Sad to say, the government will not give us a concrete answer. Para tanong na lang tayo ng tanong. The same thing na, ito logic lang. Hindi tayo bibigyan ng higher education para hindi tayo magtanong kung bakit. Para mananatili tayong mamang. Alam mo yun? Para kung gusto mo mag-aral, gusto mo ng higher education, private ka, which is napakamahal. Hindi naman lahat kaya. Paano na lang yung, hindi ko minamaliit yung mga nasa public.
Kaso minsan, pag-iisipan mo eh. Minsan pag-iisipan mo, bakit ba ang baba ng education sa Pilipinas? Diba? Pilit na sinasabi. Tinanggalan nyo nga ng pondo eh. I mean, hindi nyo nga pina-priority doon sa 2026 gaan na pondo eh. Diba? Kung talagang gusto nyo, pwede. Diba? Kung gusto nyo talagang bigyan ng quality education yung Pilipinas, kaya eh. May pera ang Pilipinas. Hindi na yan yung gaya na sinasabi nyo noon mga panahon natin ng mga batang 80s, batang 70s, batang 50s, mahirap ang Pilipinas. Mayaman ang Pilipinas. Sa sobrang yaman nga, binubulsa na lang nila yung buwis eh. Bili mo isang maleta, 30 to 40 million. Tapos ilang maleta yung pinagpapasapasahan lang niya. Alam mo, ang bilangan niya, hindi na magbibilang. Ikaw ba maniniwala ka? 30 million, bibilangin mo isa-isa. Hindi mo bibilangin yun. Ang bilangan niyan, bugkos. O, di ba yung sa isang ganon, 100,000. Tapos sa 10 nun, patay, 1M. O, 1M na sa 10. Di ba? O, ganun ang bilang nun. 1M, 1M, 1M. Ganun ang bilang, hindi mo yung bibilangan ng isa. Hindi tulad natin, mga nasa mababa, yung 100,000, bibilangin mo na isang piraso. Hanggang sa maka 100 ka. Yan, yung isang balot na ganun, 100. Yung 10 nun, 1,000,000 na kaagad. Ay, 100,000. O, 100,000 na yun. O, tapos yung 10 ng 100,000, 1,000,000. O, bibilangin mo pa ba yun? Siyempre, ang bilangan nun, yung perdangkalan na yun. Kunyari, eto, 100,000. O, diba? 100,000 ay 1,000,000. Plak, 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 plak. O, ilan na? Tangina, nalito na ako. Puta. Kaya hindi talaga ako pwede sa pera. Buti na lang, wala akong pera. Dahil malilito ka talaga. Yung sa 10 ng 100,000, 1M. O puta, ganun-ganun na yun. Ilan yun? Nasa isang maleta. Kaya talagang kumulo yung baksak na ito, mga to. Pero nung dumating siya, nag-iisa siya? Nag-iisa ba siya nung dumating siya? Parang may kasama siya. Hindi ko sigurado kung kasama niya, pero may kasabay siyang pumasok. What Kasi sabi ni Senator Marcoleta, hindi rin daw niya alam kung nasan eh. Pwede naman tayo humingi ng tulong doon sa mga kakilala namin, mga dating nasa servisyo ng mga Marine officers na baka sakali makatulong para lang maka-shed light, mas makapag-shed light doon sa kanyang sinumpang salaysay. Ngayon, kung hindi ka makita, i-appreciate na lang namin yung kanyang sinumpang salaysay on its face value, on its face. Ano? Kung ano yung face value ng kanyang sinumpang salaysay, yun ang magiging part ng record. At ulitin ko, valid yung kanyang sinumpang salaysay regardless of kung pinagsipay niya yung notaryo, valid pa rin yun. Kasi aside from the affidavit, sinumpaan niya pa rin yun doon sa harap ng Blue Ribbon Committee. Yes, sir. What prompted you, Senator, to check the CCTV of the day that he showed up at the Senate? Ano po yung hinahanap niyo? Hinahanap ko lang kung sino yung kasama. Kasi nga nawawala siya eh. Baka kakilala ko yung kasama niya pumasok, matanong. Kung nasaan siya, saan pwede makontak. Yun lang nag-prompt sa akin. Kaya sabi ko, tingnan nyo nga kung sino yung kasama niya nang pumasok siya. Maniniwala pa ba kayo rito kay Senator Ping Lacson? Sige nga. Ito, mas alam to ng mga viewers ko eh. Sige nga, paki-comment dyan sa baba kasi hindi ko masyadong gamay itong si Senator Ping Lacson kaya ayoko magsalita. Pero kung kayo ang tatanungin, sa tingin nyo, di ba? Ako, parang, alam mo yun, planado eh. Di ba? Imposible. Santissima. Diba yan? Hindi nyo kasi matanggap na sa sobrang galing ni Senator Dante Marcoleta, talagang mapapahiya kayo dyan. Kung si Vince Dizon nga, napaihi eh. Di ba? Napaihi doon sa Committee on Finance nila nung dumating na siya si Dante Marcoleta eh. Di ba? Malinis ang hangarin ni Marcoleta. Sa edad niyang yon, I don't think may kakampihan pa to eh. Kaalyado niya si Duterte, si BP Inday Sara. Pero tingin ko ang hinahanap nito, katotohanan, hinahanap nito yung maibalik yung moral, yung ganda ng tingin sa gobyerno ng Pilipinas. Pucha, maawa naman kayo. Tangina. Pinag-uusapan na tayo ng ibang bansa. Walang kakwenta-kwenta, di ba? Sanay naman tayong pag-usapan. Sanay naman tayo sa chismis. Puta, kung chismisa lang ang pag-uusapan, porteng-porte yan ng mga Pilipino. Pero minsan may mga tumatagos, di ba? Minsan may mga tumatagos eh, na alam mong totoo eh. Hanggang ngayon, tinitingnan namin kung ma-identify yung kasama at baka sakaling makatulong sa pag-locate sa kanya. Actually, nung sinumon siya doon sa DOJ at hindi sa sumipot, doon ako nakapagbigay ng bilin sa aking mga staff na tingnan nyo nga yung CCTV, baka sakaling makatulong tayo sa DOJ sa paghahanap kay Gutesa. Si Senator Marcoleta has no idea of his whereabouts because that was his witness, di ba?
I don't know, hindi kami nag-uusap dalawa eh. Sir, Pero yun ang sabi ni Senator Marcoleta, hindi daw niya alam. Senator, ng due diligence nyo ba yung background niya? Parang colorful yung background niya. Naging security siya daw, allegedly ni Saldico, ni Vice President Sara Duterte, etc. Biglang may mga ka-insertion na tanong ng gano'n. Marami siyang pinagtrabahuhan. Yung ba ay na-check na? Yes, nagsagawa ko ng RCBI, record check saka background investigation. At alam mo surprisingly, pardon the word, pero ako mismo, nakita ko at saka pakipag-ugnayan doon sa mga nakakilala sa kanya, magandaan yung kanyang service record. Uy naman pala eh. Masipag at saka efficient at saka diligent sa kanyang trabaho noong siya nasa Philippine Marines pa. So yun ang napag-alaman ko sa kanyang service record. Yung kanyang service reputation sa Philippine Marines, maganda. Sir, nabanggit nyo yung Manila RTC Executive Judge maaaring magsampa ng reklamo against Guteza and those who presented this affidavit. Kasama ba doon o masasabit ba doon si, for example, si former Congressman Mike Defensor at si Senator Marcoleta, or they're not included in that consideration? Given na given yung tanong, no? Hindi siya ang magsasampa ng reklamo. Nire-recommenda niya sa prosecutor's office o sabihin natin sa DOJ na magsagawa ng preliminary investigation dahil pwede maging liable sa falsification si Sergeant Guteza and others responsible for presenting his affidavit. Ang question dito, bukod kay Guteza, yung affidavit mismo. Yes, sir. Pero I think medyo, sa tingin ko kasi layman, medyo stretch yun kasi wala naman personal knowledge yung nagpresenta sa kanya. In this case, si Senator Marcoleta o si Mike Defensor man, na hindi talaga properly o hindi notarized ng proper notary public yung salaysay ni Guteza. Okay. Tinanong nga siya ng pagdinig na ikaw ba mismo nagpanotaryo? Ang sagot ni Guteza, opo. Ako mismo nagpanotaryo na purportedly kay Atty. Spera. Na agad-agad naman tinanggi ni Atty. Spera. Kaya nga nagdigay daan doon sa executive judge na magsagawa ng investigasyon. Kasi nakikita niya merong violation. Kasi may exclusive jurisdiction ang executive judge na maski anong syudad o bayan man o kung saan man na magsagawa ng investigasyon patungkol sa mga violations ng notarized document. So you were able to confirm that maganda yung record niya when he was still a Marine, but is it correct to say that at this point we have not proven without a doubt that naging security consultant nga siya ni Congressman Zaldico And others. Correct? As per his sinumpang salaysay, yes, sinabi niya. Hindi, pero outside of the statement, affidavit ni Guteza, wala pa pong ibang evidence. We have not proven at this point, without a doubt, that he served Zaldico at that time, that he said he did. Walang corroborative na statement o document na nagsasabing siya nga ay nagsilbing security detail ni Zaldico at kung sino pa man. Yun, di ba? Sa Channel 5 yun. Alam niyo na ha, kung saan kayo manonood. Hindi, wala talaga akong Ako, sa totoo lang, naubos na yung belief ko sa mga mainstream media. Pasensya na. Kung may mga kaibigan ako nasa mainstream media, mga reporter, cameraman. Pero talagang mas naniniwala lang ako sa mga political vlogger na talagang nagbibigay ng valid na info. 'Di ba? Kasi ang hirap Parang ang hirap. May mga tanong kasi na ginagawa ko rin to dati. May mga tanong ako na kung hindi ko kung kahit na ayokong pahirapan yung taong sasagot, pwede ko siyang tanungin na alam niya na yung sagot unconsciously, 'di ba? Na kailangan hindi na kailangan pang sabihin ko sa kanya na ito yung tanong ko. Kumbaga yung tatanong mo basic, hindi mo nahihirapan na alam niya na yung sagot. Ibubuka lang niya yung bibig. So in short, pinag-iinitan ngayon si Rodante Marcoleta, si Senator. O talagang didikdikin yan. Expected naman yan kasi malapit na yung November 17 Kung November 17 magre-resume yung Blue Ribbon Committee, talagang bakbakan yan. Talagang lahat babatuhin ng putik sa mukha. Walang ligtas. Even vloggers, walang ligtas. Lahat walang ililigtas. Magkamali ka lang ng salita. Minsan nga yung freedom hindi na free Yung opinion mo nababahiran na rin Pwede ka na rin tirahin. Diba? Ewan ko, susunod pag gising mo na umaga, pag hinga mo, meron ka ng metro dito. Tapos tinataxable na. Yung hinga mo, yung hininga mo taxable na. Inhale, exhale yan. Pak, pak, pak. Isang pares ng inhale, exhale. May katumbas na tax. Pag sa susunod, gano'n na gagawin nila. Imbes na pag-aangin nila
Like yung VAT, yung presyo ng bilihin, yung mga naghahari-harian sa atin, kuryente, gas, tubig, 'di ba? Yan yung mga hindi ka mabubuhay nang wala sila. So alam nila na you cannot live without an internet. For most of us, you cannot live without water, electricity, gas, for some. Kaya they have the right na, uy, taas tayo ng presyo, trip ko. Sana doon sa gobyerno ng Pilipinas, alam mo, dami namang pera. Ano niyo? Grabe naman kayo. Talagang sasaludo si Satanas sa inyo. Putang yan. Talagang si Satanas. Satanas na yun ha. Mapapamura pa. Puta pare, bilib ko sa'yo. Ang galing ng ginawa mo. Sobra. Di ba? Kumunoy talaga baksak mo. Kung meron pang second power sa kumunoy to the second power, doon na baksak mo. Gumagano si Satanas sa'yo pag nakakasalubong ka. Grabe. Nalagpasan mo yung expectation. Ika nga ang 100 lang yung score. Ikaw 110. Diba? 110 ang score mo. Grabe mga kayon. Grabe. Ay, talaga mapapabuntong hininga na lang. Grabe yung mga nangyayari ngayon at sa susunod na araw. O, habang papalapit yung national election 2028, asahan nyo na maraming issue na lalabas. Pag-uusapan din natin yan dito sa Joe Malone TV. Talagang hindi pa pwedeng manahimik eh. Kasi tinry ko na eh. Tinry ko na din manahimik, wag maging involved. Kaso puta, palala lang ng palala, wala namang alam mo, kung makikita ko yung Pilipinas, yung gobyerno natin tumitino, hinto na rin ako eh. Yung para bang, okay naman eh. Ayos naman. Maayos naman yung takbo. O, tinan nyo yung dollar ngayon, 50 na. Sa amin, pabor yun kasi dollar ang namin. Pero hindi, pabor sa amin yun kasi 59, mataas yung sahod. Pero hindi eh. Apektado yung buong Pilipinas eh. Diba? Ay, nako, grabe. Issue ng bayan nating pag-usapan hanggang sa muli. Joe Malone TV.